Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, hindi na po nakatiis etong si former Senate President Tito Soto. Dahil po dito sa pinaggagawa netong ni Bato de la Rosa at ni Chis Escudero. Dito po sa garapalang pagpatay. Dito po sa impeachment case ni Sara Duterte. Kung matatandaan ninyo, ay meron pong lumabas na resolution. Umikot po yan sa Senado. Resolution para ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, tinanong yung ibang mga senators kung meron silang nakita na umiikot na resolusyon. Ang sabi ng iba, noong mga panahon na yun, noong unang araw na umikot yun, yung iba wala pong nakita. Yung iba naman, merong namang nakita. Pero nakita nila, wala nga mga pirma. At si Chis Escudero, ewan ko kung nagmamaang-maangan, sabi niya wala daw siya nakita. Hanggat dumating yung oras na meron pong umamin. Meron pong umamin. At yan po, si Bato de la Rosa. Inamin po niya na sa opisina niya nang galing yung resolution na ang layunin ay ibasura o i-de facto i-de facto dismiss ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So galing po sa opisina ng impacto. Ito pong de facto dismissal na gustong mangyari ng opisina ni Bato de la Rosa. So, yan po nagalit talaga ako kasi ito po kasing si Bato de la Rosa hindi po talaga ito naglilingkod para sa taong bayan. Paulit-ulit ko sinasabi kasi nabibisit ako Bakit nyo ibinoto? Noong pa sinabihan ko na kayo, winarningan ko na kayo na itong si Bato de la Rosa, hindi po ito naglilingkod sa taong bayan. Ang pinaglilingkuran nito ay yung kanyang sariling interes, yung kanyang partido at itong mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Pero marami po talaga nabulag sa paghanga nila doon kay Duterte. Kaya naiboboto nila etong impacto, si Bato de la Rosa. So, mga kababayan, naglabas po siya. O yung kanyang staff, mga kababayan, ay naglabas po ng de facto dismissal. Gusto nga ibasura etong impeachment complaint. At napanood ko yung yung tanong sa kanya nung mga reporter. Sabi kasi ng mga reporter, Sir, ano po ba ang basihan ninyo? Bakit gusto nyong ipahinto yung impeachment? Gusto nyong i-dismiss? Ang sabi niya, ito, basahin ko na. Ito mga kababayan Sabi niya, galing yun sa office ko. Basahin nyo na lang yung resolution. You'll understand everything. That is a very self-explanatory. Mababasahan nyo din dun. Ano sinasabi ko? Ano sa loobin ko? Basahin nyo yung whereas. Nandun lang lahat, intindihin nyo na lang. O yun yung sabi ni Bato kasi parang nainis siya dun sa reporter tinanong siya ano ba talaga ang plano ninyo? Bakit gusto nyo ibasura? Sabi niya, basta basahin nyo na lang yung whereas doon. Ayun ang sabi ni Bato de la Rosa kasi hindi niya ma-explain Bakit? Hindi naman siya gumawa Hindi naman siya abogado Ang problema, pati yung kanyang mga staff, palpak din. Sa kanila pa talaga nang galing yung isang resolution na dapat ang gumawa ay isang magaling na abogado. O ngayon, ano nangyari doon sa whereas niya? Di nagmukha siyang tanga. Napansin yun. Ni Senate President, the former Senate President, now Senator-elect Tito Soto. O sabi ni Tito Sen, nahapyawan ko lang. O hindi pa nga binasa Nahapyawan lang Natingnan lang nasilip lang O nahapyawan ko lang yung pagbasa dun sa draft resolution. So draft po kasi yun. Yun po ay kumbaga scratch paper. Hindi pa po yun legal na dokumento. Kasi nga walang pirma pero parang contradictory Conflicting yung mga whereas O yung whereas. Bato de la Rosa, yung pinagmamalaki niya. Ano ba nilalaman ng mga whereas? Yun yung kanyang sinasabi at yun yung kanyang saloobin yung nandun sa whereas. Pero sabi ni Tito Sen, yung whereas ay contradictory, conflicting. Ay, ibig sabihin, palpak.
Mali-mali. Salu-salungat yung whereas na pinagmamalaki ni Bato de la Rosa na naglalaman ng kanyang sinasabi at ng kanyang saloobin. So yung sinasabi ni Bato, yung saloobin ni Bato, yung kanyang whereas, conflicting. Hindi naman kasi ito abogado eh. At hindi rin ito gumagawa ng mga papel-papel eh. At hinahayaan niya lang yung kanyang staff na gumawa. Ang problema, hindi mo ma-check. O bakit? Hindi ka abogado eh. Wala kang alam eh. O kung ano na lang ang gawin ng mga staff niya, oo na lang siya ng oo, bow na lang siya ng bow. Kasi, abogado yun eh. O sige, okay na yan. O, okay na to. Para alam niyo yung vlogger na nagluluto, okay na to. Pero hindi niya tinikman, hindi niya binasa, o hindi niya talaga naintindihan. O, ngayon ito, yung may magagaling, yung mga eksperto, yung mga veterano sa batas. O, ano nakita? Conflicting eh. Bato de la Rosa, conflicting eh. Ob mo kasi. Engot ka eh. Masyado ka tiwala dyan sa staff mo. O, ay yung whereas mo, contradicting, conflicting. Kaya sabi ni Senator elect Tito Soto, so, pwede na nating iwan sa basurahan ng kasaysayan. Basura po ang ginawa na resolution na ginawa. Ewan kung sino gumawa. Staff siguro ni Bato de la Rosa dahil di naman kaya gawin ni Bato eh. Basura po itong resolution na ginawa nila Bato de la Rosa, yung galing po sa kanilang opisina ayon po kay Tito Sen. Nakakaya. Sinabi mo pa na very proud ka. Very proud ka na yung sinasabi mo, Bato, at yung saloobin mo, Bato, ay nandoon sa whereas. Yung whereas pala na yan, basura. O, sabi ni Tito Sen. O, ganyan talaga pag walang alam. Ganyan talaga kapag ikaw ay naluklok sa pwesto, hindi dahil sa iyong credentials, hindi dahil sa iyong talino, kundi ikaw ay naluklok sa pwesto dahil sa iyong pagsipsip doon sa iyong sa iyong partido. Dahil ikaw ay tinulungan, binuhat ni Duterte para malagay sa pwesto. Simula pa lang sa pagiging PNP chief binuhat ka na ni Duterte. Hanggang maging senator, binuhat ka ni Duterte. Hanggang ngayong manalo ka, binuhat ka ni Duterte. At eto naman mga tangat-tangat, mga bobong, mga tangahanga mo, binoto ka rin. O ngayon, sino ang napapahiya? Ikaw. Bakit? Naglabas-labas ka ng resolusyon, sabi nga ni Atty. Barry, etong de facto dismissal, hindi naman po yan kumbaga wala pong ganyang termino pagdating po dito sa Article 11 ng konstitusyon. So nagmukha ka lang tanga dahil do sa ginawa ninyo. Totoo naman eh. De facto dismissal ka pa. Kaya nasabihan nga tuloy impacto eh. O yan po ang sinabi ni Senator Tito Soto dito pa kay Bato de la Rosa at talagang nakakahiya. Bulgara na, palpak naman. Etong pinagagawa ni Mr. Puncher. Eto, basahin natin ilang komento rito mga kababayan sabi rito, whereas pala What do we expect from Puncher Man? Hindi yan magiging sunod-sunuran sa pamilya Dotae kung yan ay may utak. Tama. Kasi kung may utak ka, hindi ka magiging paaso-aso. Sunod-sunod. Parang pusa na parang buntot. Kumakaway-kaway pa yung buntot para lang masundan yung amo mo. Na kahit mali na yung ginagawa, sige lang, sunod-sunuran ka pa rin. Kaya mo nagagawa yun dahil wala kang sariling desisyon, wala kang sariling paninindigan, at sabi nga dito, wala kang utak. Sa pinapakita mo, pinatunayan mo lang sa maraming tao kanino ka talaga nagsisilbi. Ang totoong loyalty mo ay wala sa Pilipinas at sa mga Pilipino, kung di nasa isang pamilya pa rin ang totoong loyalty mo. Senador Bato de la Rosa, tama, di ba? Malaki ang utang na loob mo sa pamilya na yan, kaya todo ka pa rin ipagtanggol ang VP mo. Kung totoong public servant ka, hayaan mong gumulong ang justice system na ikaw mismo nagsabing merong justice system sa Pilipinas. Pero sa pinapakita mo ay pinagdadamot mo ang katotohanan. Kawawa sa'yo, Bato. Akala mo astig ka na sa resolution na ginawa mo,
pero ikaw mismo naglagay sa sarili mo sa malalim na bangin. At dahil sa resolusyon, dito natin napapatunayan na walang alam itong senador na ito. Oo lang ng oo dun sa ginagawa ng kanyang staff. Paano nga? Wala nang alam eh. Di ba? Kalbo din pala pati utak ni Bato. Ayan mga kababayan yung banat ni Senator Tito Soto dito kay Bato de la Rosa. At isa pa, binanatan din ni Senator Tito Soto itong si Chis Escudero. Ayan mga kababayan. Oh. Sino ba ang may dahilan kaya nagka-delay-delay itong impeachment trial ni Sara Duterte? Isinisi ni Senator-elect Tito Soto ang delay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kay Senate President Chis Escudero. Giit ni Soto, inirefer dapat agad ni Escudero ang impeachment complaint ng Kamara sa Committee on Rules ng Senado nang matanggap nila ito ng February 5. Ayan. So talagang hindi kasi hindi inisikaso, hindi kumilos. Binaliwala ni Chis Escudero noong Pebrero pa. Ibig sabihin, February pa lang, meron na talagang balak ito. Meron na sigurong talagang bago pa mag-break, meron na sigurong kumakausap sa kanya. At ito pinakamatindi. Ito yung pinakagusto ko nga sinabi ni Tito Soto. The Senate President is just the presiding officer. He is not the Senate. Chis Escudero, sir, hindi po kayo ang Senado. Kayo lamang ay presiding officer. Kasi kapag nagsasalita ito, feeling niya, siya talaga ang masusunod eh. Siya ang batas. Na yung sinasabi niya, ay nang sinasabi ng buong Senado. Ay ng feeling nito. At yung mismong inuutos ng konstitusyon ay binabali na niya. Nanawagan na ang mga malalaking mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan ng mga abogado, mga political science, yung magagaling pagdating sa politika, nagsalita na po. De La Salle University, San Beda University, De La Salle, nabanggit ko na ba? University of the Philippines, PUP, Ateneo University. Nagsalita na po sila. Ano ang sigaw nila? Ano ang panawagan nila? Ituloy ang impeachment. So kapag hindi tinuloy ang impeachment, ibig sabihin, hindi nila sinusunod ang batas. Eto si Chis Escudero, ewan ko ang problema kasi, matalino ka naman alam mo naman yan Marami nagsasabi, alam mo naman yan, Chis Escudero. Pero dahil sa sarili mong interest, pinipilit mo na ihinto, wag ituloy ang impeachment. Dahil sa pangarap mo. Dahil gusto mong manatili bilang Senate President. Ewan ko nga kung ano mangyayari sa political future na ito ni Chis Escudero. Siguro nag-iisip-isip na to Kasi dami talagang bumabanat sa kanya. Hindi ikaw ang buong Senado, Chis. Baka iniisip mo ikaw ang sa salita mo, bit-bit mo ang pananaw ng mga senator. May numero kayo. Kita ko yan. Tanggap ko yan. May numero kayo pero hindi ikaw ang Senado. Ikaw lamang ay presiding officer. Kaya yan ang sinabi ni Tito Sen. Huwag kang feeling na ikaw ang masusunod. Meron pong panawagan na ipadisbar itong si Chis Escudero. Sana merong isang grupo o mga taong bayan na kumilos para ipadisbar itong si Chis Escudero. Galit na po kasi taong bayan Halatang halata ka Chis Escudero Feeling mo ikaw ang Senado, ang kapal naman ng mukha mo. Ay, ito mga kababayan, basahin lang natin yung ilang comments. Diskarte yan para maligawan niya Pro Duterte Senator at di siya maalis o mapalitan bilang Senate President. Walang paninindigan, pansariling interes at hindi para sa katotohanan. Ayan, mga kababayan, ang sinabi ng ating nag-comment. Lahat ng maaari mong isipin kay SP Chis pasok
sa magkanong dahilan. O no, magkanong dahilan. At magkanong nangyaring delay at pangakong maaring pwesto. Dating ng panahon na maupo ang poon niya, dito mo matunghayan na bayad at dangal ang prinsipyo ng isang tao. Umalis ka na dyan, kilay. Doon ka na lang kay Digong mag-attorney. Sila na din magpasahod sa inyo. Sobra na kayo. Gusto ninyo, kayo lang may power, sunod-sunuran, mga nagpapasahod sa inyo, kapal ninyo, mga senator. Ayan mga kababayan, yung sinabi ni Tito Sen. Kaya sana pagdating ng manumpa na itong mga bagong senators, ay matanggal sa pwesto itong si Chis Escudero. Kasi sobra nang ginagamit ang kanyang pagiging Senate President para sa sariling interes. Hindi na po para sa interes ng mas nakararami, hindi na po para sa interes ng taong bayan. Kaya huwag kang mag-feeling na ikaw ang buong Senado, Chis Escudero. Sabi nga ni Tito Sen, presiding officer ka lang. At isa pa, kapag pinagpatuloy mo, yung binabalak mo, kayong dalawa ni Bato de la Rosa, antayin nyo ang hagupit ng galit ng taong bayan. Kumapit ka sa mga Duterte, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ang taong bayan na kumilos, ewan ko lang kung mayroon ka magawa. Okay, so ilang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila, Toy, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.